All right. Mic test, mic test. So what is up mga tech shop, no? So naada ko'y kanang itud-an ron nga kuan mga tech shop ba cool kayo nga tawag ani topic cool kayo nga topic kay ang uso karon mga tech shop is AI naman, di ba? AI. So according sa kanang mga post sa social media, ang AI daw mo take over daw na siya sa mga trabaho sa mga employees. So na yung mga trabante nga muwad-an daw trabaho tungod sa AI. So which is kind of scary mga tech shop, no? And kasagaran daw mawagtangan og trabaho is kanang mga trabaho nga nag facing computer. So mga developers, graphics designer, mga call center, kana support techs. So and the reason why nga nung vlog ko ni mga tech shop is because uh, of course makuyawan kita nga wag tang tagtrabaho, di ba? At the same time akong gitun-an sa dang AI mga tech shop kay in case nga kung tinuod mo gani na mahitabo prepared ta. So akong ipakita mga tech shop so far akong nakatuna, no? So akong i-record ang akong screen link ta mga tech shop. So as you can see na ko asa nga website diri for scheduler or tig follow up, no? Tig follow up sa mga customers. So atong scenario ni is natay customer magpa-repair og device. So, if a new customer, ang status na niya is ready to start. And then, may inquire ang customer, and then follow up ka o padayon ba sila o magpa-repair. So, kung follow up na ka, yun mong itago to no response. No? Ang trabaho ani nga no response nga automation or tag status is kung adto ka sa automation mo send na siya follow up email, and then if no response from the customer after 2 days mo email na sa siya ug another follow up, no? So mao na siya purpose sa atong automation, siya na mo follow up sa customer instead of ang katong technician, no? And then for example na send na nimo ang code, so mag-send kag code na possible piliberanan sa customer, follow up ka if magpadayon ba sila prepare o dili. So kanina sad nga tagol imong i-click quoted, and what will happen is send siya email, follow up email kung mo proceed ba sila, and there, if wa pa response sa customer delay na siya 2 days, then na another follow up email hangtod nga mo respond ang customer. Once nga mo respond ang customer, itagol na sa nimo to approve, mag-send na sa kag information or kanang email nga okay, approve na ato na ning trabahoon, confirmation ba ato na ning trabahoon, kini kaayo na sa mobayad ang customer, itagol na sa nimo paid and close nga trabaho. Okay, so kaning paid and close, once nga ma-close na nimo ticket or once nga musud na siya diri, send ang automation o recommendation email, kanang recommendation kung kuan mo kanang unsay mayong buhaton para mas mulungtad pagid ang imong device. Mga nana ba mga recommendations ba? So atong testingan mga tech shop. As you can see, wala na tay mga unread nga email. Kato mo kani siya mga testing mo ni nako. Ito lang na i-delete. Delete ini. Okay. So for example, natay customer gisenda na natong code, then ato i-follow up. So kani siya tong customer si April Joy, gitago na to code, no?
shortcut lang ta sa largo sa quote. So may tabuan ni mga picture. Ang katong data nga quote sud na andiri sa automation and i-verify niya asa nga kanang flow yang sudlon. So kani mo ni bag-o nga flow. Refresh ta. Dara. So nisod siya sa quoted. As you can see, delayed siya. Kaya nagpaabot siya o mo response ba ang customer. Pero diri gid siya nisod sa quoted. No? So, ang kaning quoted iyang i-email mao ni siya nga email. So, tanaw na to sa email na to. As you can see, nisod siya. Follow up quote email for the name sa customer. Would like to follow up quotation we provided for your device repair. We may know if you would like to proceed with the service. If you have any questions, blah blah blah. So kanin siya nga email mga tip shop, wala na nako gi-manual o type kay naka-encode na ni siya sa automation. So mao na siya purpose sa automation. Instead of ikaw mag-manual o follow up, ang automation na mismo mo follow up. So for example, ni reply ng customer, yes, proceed. Na-receive na nimong email, i-click na sa nimo ang approve. So kaning approve, suod na siya diri sa approve. Na siya mga ipang-attach nga documentation nga murag terms and agreement na ba, and then mo email siya nga confirmation nga I hope you're doing well. We are pleased to inform you that your request has been murag bali na receive ang confirmation, and then trabaho na sa technician ang iyang device. So tanaw na to mga tech shop kung nisulod ba gyud siya sa kaning nga flow. So, refresh na to. Na bagong nisulod nga data. As you can see, nisulod siya sa approve. O dapat, naabot naman siya diri, so dapat ni-send ni siya email. If we check our email, has been approved. Request for April Joy has been approved. And kani, supposedly, kani PDF file mo siya, terms and condition. Alright, so, for example, naayo na ang device ni bayad ng customer, so pwede na ta move on na ning ticket. So ato na i-close. So imo itagol paid and close. Paid and close, may tabo ani sa paid and close mo musud siya ani nga flow, paid and close, and then ang final step ni is mo email siya mga recommendations para saon para malikayan ang device na dali magbuba. So tanaw na to naba ni sud nga data. Wala pa ni sud mga tech shop. So refresh lang ta. Change mo to na to, no? Diba? Paid and close. So refresh ta. Ano na bagong data ni sulod. And as you can see, ni green ang paid and close. So supposedly ni send na ni siya email. Itong recommendation email. And if you go to the email inbox, na nasa bagong email. Right? So inana ang automation mga picture. Instead of ikay mag-manual o type in niya, balik-balik mo na siya. Most of the automation is kuha na siya kanang mga repetitive tasks i-automate, no? And dako na siyang tabang kay mas ma-minimize ang imong trabaho, mas magahin mo imong oras sa lain nga butang if you have automation. So if you are interested kung saan paggamit sa automation mga ka-tech shop, if you are interested o na makaton, you can type in AI automation sa comment section, and I'll send you the link where you can find the tutorial. Right? AI automation lang mga ka-tech shop. Alright, let's go.